Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Hindi ko po ikakaila na meron akong obsesyon sa isang dalaga. Nangyari ito unang beses na baling ang tingin ko sa kanya. Nabihag niya ng buong buo ang puso ko. Transferi ako sa huling taon sa high school sa eskwelahang iyon at nung unang araw ng pagpasok sa klase, isa siya sa mga grupo ng mga kababaihan na lumabas mula sa girls' comfort room. Napansin ko kaagad ang kanyang mapulang labi at magandang pisngi. Batid kong merong kaunting lipstick siyang gamit na nagpalutang ng kanyang kagandahan. Dito ko rin natuklasan na magkapareho pala kami ng batch pero magkaiba kami ng seksyon. Sa tuwing pagpasok, siya kaagad ang aking unang hinahanap. Palagi akong sumisilip sa kanilang silid-aralan. Ang makita siyang nakangiti, masilayan ang kanyang magandang muka, at maamoy ang kanyang kolon ay talagang nagpapakumpleto ng aking araw. Nalaman ko ang kanyang pangalan na Athena, na bagay sa kanyang kagandahan. Ipinangalan siya ng kanyang mga magulang sa isang diyosa na tunay ngang nakakabihag ng puso ng sinuman. Hindi na rin ako magtataka kung maraming lalaki ang humahanga sa kanya. Hanggang sa gabi, sa aking pagtulog siya ang laman ng aking isipan. Hindi ko kaagad siya naligawan dahil mayroon siyang nobyo. Kaya naman hanggang sa tingin lamang muna ako. Nakontento na ako na hangaan siya sa malayo. Nakontento na ako masilayan siya sa bawat araw sa eskwelahan. Kahit na alam kong meron siyang iba, hindi ito napigilan na tuklasin ko ang mga bagay na hilig niya. Gaya ng paborito niyang musika, pagkain, klase ng pelikula, mga libro o magazine, prutas, artista, at lahat ng bagay tungkol sa kanya. Hindi lang iyan, nakahiligan ko din ang pagkuha ng kanyang litrato. At para hindi ako mahalata, inaral ko ang photography at nag-apply ako bilang isa sa mga photographer sa mga events at festival ng aming paaralan. Sa ganitong paraan, kung may makakita man ng mga litratong kuha ko gamit ang kamera, hindi ito kaagad mahalata na meron akong gusto sa kanya. Nung nagkaroon ng school intramurals, siya ang muse sa batch namin. Nakasuot siya ng uniforme na katulad ng pang-pep squad. Nakaayos ang kanyang buhok at may makeup na mas lalong nagpalutang ng kanyang kagandahan. Dito ko din unang nakita ang kanyang mga magulang at napag-alaman ko na ang kanyang ama ay banyaga. Bagay na nagbigay kalinawan sa kanyang malaparlas na kutis at matangos na ilong. Matapos ang aktibidad sa eskwelahang iyon, ito din ang nagbigay daan upang mapansin niya ako. "Hello, you're the one in charge for the photos, right? May I have a copy of the photos you took at the intrams?" Wika niya sa akin. Ito ang unang pagkakataong nakita ko ang mukha niya ng malapitan. Na ilang sentimetro lamang ang layo ng mukha niya sa mukha ko. Tila ba natunaw ang aking puso at hindi ako makahinga. Sa sobrang gulat ko, hindi ako kaagad nakasagot. "Hello?" Wika niyang muli. At dito ako nahimasmasan sa aking iniimaheng larawan na kasama siya. Binigay ko ang kopya ng mga litratong mga nakuha ko nung pagdiriwang na iyon. At buti na lamang naihiwalay ko kaagad ang pampersonal kong kuha niya sa ibang folder. Kaya mas lalo pa akong nag-ingat magmula noon para hindi ako mapaghalataang meron akong obsesyon sa kanya. Naulit pa muli na kinakausap niya ako sa tuwing may mga events o festival sa aming paaralan. Ginagamit ko itong pagkakataon upang makipagkaibigan o maging malapit sa kanya. Hindi ito naging madali dahil ang kanyang nobyo ay nakabantay sa kanya na parang tigre. Kaya naman, kontento na ako kapag kakausapin niya ako hingil sa kanyang mga litrato.
Hanggang sa dumating ang araw na parang binigyan ako ng tsansa ng tadhana. Dahil nung prom namin, nakasayaw ko siya ng isang kanta kahit wala pa itong 1 minuto. Nahawakan ko ang kanyang malambot na parang bulak na mga kamay. Matitigan ang kanyang mala-almond shape na mga mata. Mahabang pilikmata at malalim na talukap. Ang kanyang mga ngipin ay maputi at pantay at ang kanyang matangos na ilong. At syempre, hindi ko mapigilang langhapin ang kanyang mabangong cologne. Nasinamantala ko na ang pagkakataon upang tanungin kung anong brand ito at anong klase dahil sabi ko ang bango-bango nito bilang papuri ko. Hindi naman niya binigyan ng ibang dahilan ang tanong ko kaya sinagot din niya ito kaagad. Sa maigsing kaganapang iyon, labis na natutuwa ang puso ko dahil kilala niya ako at sa tingin ko, magkaibigan na kami. Hindi ko man mapigilan ang pagtakbo ng oras pero malapit nang dumating ang araw ng aming pagtatapos. Alam kong hindi ko na siya makikita kaya naisip ko, bakit hindi ko alamin kung saang universidad siya mag-aaral nang sa gayon magkapareho pa din kami na eskwelahan. Napag-alaman ko ito sa kanyang kaibigan, kaya naman doon ko din balak na mag-aral. Hindi ko maiwasang malungkot nung nagsimula ang bakasyon namin na sa tanging litrato ko lamang siya makikita hanggang sa hindi pa dumarating ang pagsisimula ng bagong pasukan. Ang buwang pag-iintay ay tila ba parang 1 dekada para sa akin. Palagi kong binabalikan ang mga sandaling kami ay nagkasayaw, ang kanyang malambot na kamay, ang kanyang kissable red lips na hindi ko mapigilang lawayan at kagatin ang aking labi. Sa aking pangungulila, madalas kong iimahe na kasama ko siya habang tinitingnan ang kanyang mga litrato, ang kanyang labi, katawan, pisngi at mga binti. Kasama din sa pag-imahe kong ito na ako ang kanyang nobyo, na ako ang kanyang kahagkan, kayakap at siya ang nagbibigay ligaya sa tuwing nakakaramdam ako ng init ng aking katawan. Ang kanyang kamay na humahaplo sa aking muka at katawan na ginagamit kong pagpapantasya habang ako ay nagkukulong sa loob ng banyo kasama ang kanyang mga litrato at doon ko ilalabas ang lahat ng pagnanasa ko sa kanya sa pamamagitan ng sariling sikap gamit ang lotion bilang pampadulas. Sinimulan ko itong gawin sa tuwing naalala ko siya, kaya naman hindi ko mapigilan na tumindi ang init na dumadaloy sa aking katawan. Nung nagsimula ang pasukan, sabik na sabik akong makita siya. At dito ko natuklasan na hiwalay din sila ng kanyang nobyo. Umasta akong wala akong ideya na naroroon din siya nag-aaral, na hindi ko alam ang kanyang oras ng mga klase, na hindi ko alam ang kanyang mga asignaturang na-enroll o pinapasukan, na ipinalabas ko na isa itong nagkataon lamang. Alam ko kung saan siya dumadaan patungo sa cafeteria ng universidad. At isang araw, umasta akong kumukuha ng litrato nang mapansin niya ako. "Hi, I know you. You're Alvin, right?" Sambit niya. "Oh, Athena, dito ka din nag-aaral?" Pagpapanggap kong sabi. "Yes, what a coincidence," sagot niya. At syempre, hindi ko pinalampas ang pagkakataon at inaya ko siya na mag-cafe. "Kung okay lang sa'yo, can I invite you for a cup of coffee or tea?" "Yeah, sure. I won't mind. I'd like to take a look at the photos too." Sagot niya nang nakangiti. Yes, so far so good. Sa isip-isip ko. Umasta akong walang alam hingil sa kanya, gaya ng sinabi niyang hiwalay na sila ng kanyang nobyo. "Oh, I'm sorry to hear that." Malungkot kong sambit para makuha ko ang kanyang simpatya. "Oh no, it's okay," tugon niya. Nais kong hawakan ang kanyang kamay. Nais ko siyang hagkan ng malalim, yakapin ng mahigpit, pero kailangan kong pigilan ang sarili ko para hindi mahalata ang tunay kong nais. Nagpasalamat ako sa kanya dahil pinaunlakan niya ang imbitasyon ko. Inaakala ko na mangyayari iyong muli, ngunit matagal ito bago ito naulit.
Sa paglipas ng panahon, minsan nagkakasabay kaming kumain sa cafeteria at kumuha din ako ng isang asignatura na kapareho sa kanya na isa kong estilo upang lalong mapalapit ako sa kanya. Sa maraming buwan kong paghihintay, nung pinaunlakan niya ang aking imbitasyon na kumain kami sa labas, dito ko inamin sa kanya nais ko siyang ligawan at natuwa ako nung sinabi niyang pwede naman. Kaya magmula noon, hindi ko sinayang ang pagkakataon. Lahat ng kanyang kailangan, gusto, nais ay handa kong ibigay. Daig ko pa ang isang bodyguard na nakabantay sa kanya. At matapos muli ang ilang mga buwan kong pangliligaw kay Athena, sa wakas, ako na ang pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa. Noong araw na naging opisyal kaming magkasintahan, alam ko na sa sarili ko na labis ko siyang mahal na mahal. Upang mapanatili na maganda ang takbo ng aming relasyon, sa lahat ng bagay, siya ang nasusunod. Kapag nag-aaway kami, hindi importante sa akin kung siya ang may sala. Uunahan ko na siya at ako ang hihingi ng patawad. Noong ika-6 na buwan namin bilang magkasintahan, inaya ko siyang manood ng sine. At iyon ang unang beses na nahalikan ko ang kanyang leeg, pisngi at ang kanyang malambot na labi. Habang hinahagkan ko siya, labis na init ang aking nararamdaman at nais ko siyang mapasa akin ng lubusan. Noong mga sandaling iyon nakaramdam ako ng kakaibang gutom. Napansin ko ang kanyang kamay ay napahawak sa aking leeg at sa kilos niyang iyon sa tingin ko pareho kami ng ninanais. Pero kailangan kong magpakasiguro. Inilapit ko siya sa aking katawan. Hindi siya tumanggi. Hinaplos ko ang kanyang likuran. Hindi rin siya tumanggi. Nilaliman ko ang aking pagkakahagkan. Hindi pa rin siya tumatanggi. At dahil patuloy pa rin magkadikit ang aming mga labi, kaya natitiyak ko nung mga sandaling iyon, nagliliyab din ang kanyang katawan. Pabulong kong sinabi sa kanya, "Halika, pumunta tayo sa lugar na tayong dalawa lang." Maikli kong sambit at muli siyang hinagkan. Nakita ko siyang tumango at nagmamadali kaming umalis ng sinehan. Nung makarating kami sa kwarto, ang lahat ng imahinasyon kong pinagpapantasyahan ko noon ay naging realidad. Base sa kanyang mga kilos, mukhang meron na siyang karanasan. Pero hindi ko ito alintana. Ang mahalaga, mapasa akin siya na mabusog, malunod at masiyahan ang pangangailangan ko. Ang kanyang kinis, mahalimuyak na amoy ay nagbigay kasiyahan sa akin. Eto ako, isang lalaking matagal nang may gusto sa kanya. Ngayon ay kayakap at kahagkan ko ang babaeng nag-iisang iniirog ng puso ko. Habang abalang-abala akong punan ang bawat aming nais, ang tumatakbo sa isip ko ay, akin ka lang, akin ka lang. Ikaw ay pag-aari ko. Tanging ako lamang ang iyong mamahalin at tuturuan kitang sambahin mo ako. Ipaparanas ko sa iyo ang hindi mo naranasan sa iba upang lalo mo akong hanapin at kailanganin. Nung marinig ko ang kanyang ng ilang beses habang nakapikit, napayakap ng mahigpit sa akin at hindi tumatanggi sa ginagawa ko, tunay niyang pinasaya ang puso ko dahil ang aking preparasyon na mangyari ang aming pagpupulot gata ay nagbunga ng magandang resulta. Kasabayan nito, kailangan ko ding mag-ingat dahil mahirap ang magkamali. Hindi maganda ang aming buhay kung mapapaagang magbunga ito. Pareho kaming hindi pa handa, lalo na nag-aaral pa din kami. Matapos ang pangyayaring iyon, pag-uwi ko sa bahay, hindi ko makalimutan ang nangyaring iyon at nakaramdam na naman ako muli ng gutom. Hindi gutom sa pagkain para mabusog ang tiyan, kundi gutom mula sa aking nagliliyab na katawan. Noong mga sandaling ding iyon, napagtanto ko na sa tuwing magkikita kami, gagawa ako ng paraan para lamang matugunan at makuha ang aking gusto. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, na kapag nagaganap na may nangyayari sa amin, laging pumapasok sa isip ko na pagmamay-ari ko siya.
Nilalaliman at hinihigpitan hanggang sa marinig ko ang kanyang sigaw at kapag nangyayari iyon, mas lalo akong ginaganahan na tila ba ako ay nasasaniban na ng demonyo. Na kahit na meron siyang buwanang dalaw, hindi nito mapipigilan ang nais ko. Puro pang sarili kong kapakanan, kaligayahan ang inaatupag ko dahil nais kong punan ang matinding gutom na nararamdaman ko hingil sa kanya. Hanggang sa napansin kong tumanggi siya, akala ko lang noon masama ang kanyang pakiramdam, nawala sa mood, o hindi kaya dinatnan siya ng kanyang buwanang dalaw. Nagtataka ako dahil kung noon gustong gusto niya, pero ngayon napapadalas na ang kanyang pagtanggi. Hindi lang iyan, bibihira na din siyang makipagkita sa akin. Hindi ko mawari ang problema, kaya naman inisip ko na baka nagkukulang ako. At sa aming nalalapit na 1 taong anibersaryo, sinabi ko sa sarili ko na siya ang masusunod. Pinaghandaan ko ito mula sa restaurant na paborito niyang steak at hotel na aming tutulugan. Bumili din ako ng magandang singsing para ibigay sa kanya. Sa aming dinner date na iyon, naging maayos naman ang aming date. Nakangiti naman siya, nagpasalamat at hinagkan ako ng bahagya sa lobby nung binigay ko ang regalo kong singsing sa kanya. At ang dessert namin ay syempre sa loob ng kwarto. Naghanda ako ng whipped cream, assorted fruits, cake at alak para sa aming dalawa. Ang ideyang ito ay ginaya ko lamang sa napanood ko sa pelikula dahil ito ay romantic at mag-eksperimento na magbigay anghang sa aking imahinasyon na magiging realidad. Wala naman siyang reklamo at ni isang beses hindi siya tumanggi, kaya naisip ko ay maayos ang lahat na nakailang beses naming ginawa iyon hanggang sa ako ay napagod. Nakatulog ako nung gabing iyon na yakap siya at nakangiti. Naging malalim ang tulog ko dahil hindi ko na malaya na wala na siya sa tabi ko. Nagising lamang ako nung nagring ang telepono na nagpapaalala na kailangan ko nang umalis. Tanghali na noon, hindi ko mapigilang mataranta dahil hindi ko siya nakita. Wala akong napansing kakaiba sa kanya. Wala akong napansing problema. Pero nakita ko sa may bedstand ang singsing at maiksing sulat na nais niyang makipaghiwalay sa akin. Nakasaad din doon na napagtanto niya na hindi niya ako mahal na dahilan ng kanyang pakikipaghiwalay. Labis akong tuliro. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Nais ko siyang tanungin. Nais kong hingin ang kanyang paliwanag. Pero hindi ko siya mahagilap dahil nagpunta siya sa ibang lugar. Hindi ko din namalayan na lumipat din siya ng eskwelahan. Nalaman ko lamang ito sa isa niyang kaeskwela na kakilala ko. Labis akong nasaktan. Durog na durog ang puso ko. Hindi ko maintindihan kung ano ang kulang. Bala ko pa man din siyang ayaing magpakasal sa oras na magtapos kami ng kolehiyo. Akala ko mahal niya ako. Akala ko na ibigay ko ang lahat sa kanya. Akala ko napasaya ko siya. Pero lahat pala ito, ako lang ang may akala. Idinaan ko ang pigating ito sa pagiging playboy. At sa tuwing may kasiping akong babae, mukha niya ang iniimahe ko habang ginagawa ko iyon. Ngunit, hindi pa rin ito sapat. Hindi sila si Athena. Hindi si Athena ang kahagkan ko. Hindi siya ang kayakap ko. Sa isip ko, hinding-hindi mapapantayan ng sino mang babae si Athena na nag-iisa sa balat ng lupa. Napansin ko na hindi ako nakokontento kahit nakailang nobya ako, lagi pa rin akong naghahanap. At dahil hindi ako makontento, para sa akin ang una kong pag-ibig ay kailanman hinding-hindi mamamatay. Lumipas ang maraming taon, meron na akong trabaho at meron na din akong pamilya. Sinikap kong magpatuloy dahil sa pag-aakalang ako ay tuluyang magbabago. Ang misis ko na nakilala ko ay inireto ng kaibigan ko sa akin. Maganda siya, maputi, kaya naman nagkaroon ako ng gusto sa kanya. Mula sa aming date, naging maayos naman ito at naging seryoso hanggang sa nagdesisyon akong pakasalan siya at nagkaroon kami ng anak na kambal. Akala ko okay ako.
Akala ko nakalimutan ko na siya, pero hindi pa rin maalis sa isip ko si Athena. Hindi ko pa rin maiwasang iimahe na ano kaya ang magiging itsura ng magiging anak namin kung kami ang nagkatuluyan. Na hindi sana ako nakukulangan, na nakaramdam ako ng kasiyahan at hindi ako iritable sa buhay ko. Noong 3 buwan naming bagong kasal ng misis ko, natuklasan niya ang aking maliit na baul. Ang laman ng iyon ay puro mga literato ni Athena. Dito niya nalaman ang tungkol sa kanya. At nagsinungaling ako na hindi ko na ito mahal at itatapon ang mga litratong iyon. Sinunod ko at tinapon ko ang mga litratong iyon upang hindi ako pagsimulang paghinalaan at pagsimulan din ito ng pagtatalo. Pero ang hindi niya alam, meron akong kopya sa maliit na USB drive at mga negative film na makakuha ko kay Athena. Hindi ko ikakaila na magmula nung nabuntis ang aking misis, dumalang ang pagbibigay ko sa kanya ng pansin. Mas lalo pa akong naging mas malamig nung nanganak siya ng kambal. Ginagampanan at sumasama naman ako sa mga check-up, pagdiriwang at sa mga salo-salo kapag kasama ang aming pamilya. Pero sa isip ko, kulang lagi ito. Kahit na maasikaso ang aking misis, maalaga, maasahan sa bahay, maabilidad dahil siya din ay mayroong trabaho kahit nasa bahay. Kumikita din siya ng malaki bilang graphic artist, na maganda din siya, na maputi, pero hindi ko siya magawang mahalin ng lubusan dahil sa bawat araw na lumilipas, palagi pa rin akong nangungulila kay Athena. Pakiramdam ko, nararamdaman ito ng misis ko, kaya dinoble niya ang kanyang pagmamahal sa akin at sa aming mga anak. Isa akong malaking hangal dahil hindi ko ma-appreciate ang mga magagandang bagay at mga nangyayari sa buhay ko, na lahat ng ito ay binaliwala ko. Hanggang isang araw, nagkaroon ako ng balita kay Athena. Sa isip ko nung mga sandaling iyon, talagang pinagtagpo kami ng tadhana. Nangyari iyon nung nagtungo ako sa isang mall at nakita ko siya doon. Wala siyang pinagbago. Ang ganda-ganda pa din niya. Sinundan ko siya at dito ko napag-alaman na siya ay may asawa na. Habang sinusundan silang mag-asawa, nakita ko na nagtungo sila sa isang indoor playground at nasaksihan kong siya ay may anak na din. Maganda din ang anak nito, kamukha din niya. Sa sobrang pangungulila ko sa kanya, sinundan ko sila hanggang sa makasakay sila sa kanilang sasakyan. Kinabisado ko din ang numero nito, hindi pa ako nakontento. Sinundan ko din kung saan sila patungo. Labis ang aking ngiti dahil nung mga sandaling iyon ako ay nakamotor. Maaari ko silang masundan na hindi ako mapapansin. Nung sinundan ko sila, nakita kong pumasok ang sasakyang iyon sa isang eksklusibong subdivision. Dito ako naging determinadong alamin ang tungkol sa kanyang buhay, na dinaig ko pa ang isang private investigator sa pagmamasid, pagmamanman at mga detalye hingil sa kanyang buhay. Nanumbalik ang obsesyon ko sa kanya at ako ay naging ganap na isang stalker. Hindi ko matanggap na ang lalaking iyon ang pinili niyang pakasalan, kaya naman inalam ko din ang tungkol sa buhay nito. Sa obsesyong ito, mas nawalan ako ng oras sa sarili kong pamilya. Hindi ko alam pero apektado ako sa nangyari. Labis na panghihinayang ang aking naramdaman. Hindi maalis sa isip ko na ako dapat ang kanyang mister. Ako dapat ang ama ng kanyang anak, na dapat kami ang magkasama. Hanggang sa pumanig muli ang pagkakataon sa akin, sa aking pagmamanman, natuklasan ko na ang kanyang mister ay nangangaliwa. Sa isang hotel, nakita ko na meron siyang katagpo at nagtungo sa loob ng isang kwarto doon. Dala ang aking mga nakalap na ebidensya mula sa aking kamera. Hindi na ako makapag-intay na sabihin ito kay Athena. Hindi ako makapaniwala na lolokohin lamang siya nung lalaking pinakasalan niya. Hindi ako makapaniwala na ganoong lalaki ang binili niya. At ang intensyon ko lamang noon ay ibunyag ito kay Athena upang sila ay maghiwalay. At kung maghiwalay sila,
maaring meron akong pag-asa. Tinawagan ko siya sa kanyang cellphone at nagpakilala. "Oh my God! How did you get my number?" "It doesn't matter. Just leave me alone." Sambit niya at ibinaba ang tawag. Hindi ako nagpatinag at ilang beses tumawag pero hindi niya sinasagot. Kaya naman nag-text ako sa kanya na, "Please, I need to show you something really important. Tungkol ito sa mister mo. Pagkatapos nito, hindi na kita gagambalaing muli. Please, Athena." Dahil sa pagpipilit ko, napapayag ko siya at nagkita kami sa isang restaurant na mayroong private room. Sa araw ng aming pagkikita, labis akong excited. Ang makita siya, ang maamoy muli ang kanyang amoy, o ang mahawakan ang kanyang kamay ay talagang nagpapatindi ng aking uhaw. Ang inaasahan kong reaksyon niya, magpapasalamat siya sa akin, na magsisisi siya na hindi ako ang pinili niya. Naluluhod siya at magmamakaawa na tanggapin ko siyang muli sa aking mga bisig dahil mali siya ng lalaking pinakasalan. Subalit, malayong malayo sa imahinasyon ko ang kanyang reaksyon. Unang dating pa lang niya, nakasimangot na siya kaagad. "Baka gusto mong uminom ng juice, magpalamig ka muna," sambit ko. "No need. What is it?" tugon niya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at inilabas ang brown envelope. Sa loob nito ang makakuha kong litrato ng pangangaliwa ng kanyang mister. Nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Na iniintay ko ang kanyang reaksyon na yayakap siya sa bisig ko. Naiiyak siya sa balikat ko habang hahaplusin ko ang kanyang buhok. Pero kinuha niya ang juice, ang akala ko na iinumin niya. Mukhang nabigla at magpapalamig sa isip-isip ko. At ilang saglit pa, isinaboy niya ito sa mukha ko. "Wala kang karapatang panghimasukan ang buhay ko at ng asawa ko. Lihim mong sinusubaybayan ang buhay ko? Sa oras na ulitin mo pa to, hindi na ako magdadalawang isip na ipapulis ka. My goodness, good thing I didn't marry a loser like you. Stay the out of my life." Wika niya nang nanggagalaiti sabay kinuha ang laman ng envelope at umalis. Labis akong nagulat sa kanyang sinabi at ginawa. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Hindi niya ako mahal. O baka naman, hindi niya talaga ako minahal. Sabi ko sa sarili ko habang ako ay nakaupo doon. Hindi pa doon nagtatapos ang aking pagkagulat dahil makaraan lamang ang ilang minuto matapos umalis ni Athena. Nagulantang ako nang makita kong pumasok ang mister niya at bigla akong sinapak. Malaki siya sa akin, mas maskulado at nakakayamang aminin. Mas gwapo at mas mayaman siya kaysa sa akin. "You stupid son of..." "Kung ayaw mong sa kulungan ka damputin, layuan mo ang misis ko at ang pamilya ko." Pagbabanta nitong sambit at bago ito umalis, nag-iwan pa ito muli ng isang suntok sa mukha ko para matandaan ko ang nangyari. Matagal bago ako nahimasmasan at matagal din bago ako nakaalis sa lugar na iyon. Pag-uwi ko sa bahay, madilim, walang katao-tao. Hindi lang iyan, wala ding gamit ang misis ko at mga anak ko. Sinubukan kong tawagan ang misis ko pero hindi siya sumasagot. Sa paglilibot ko sa aming bahay, nakita ko ang baul ko na naglalaman ng mga litrato ni Athena at ang buong pamilya niya. Natuklasan ng misis ko ang lihim ko, na maaring ito ang dahilan kung bakit wala silang mag-iina sa bahay. Pinalipas ko ang gabi at nagtungo sa bahay ng aking mga biyenan kinabukasan. Pagdating ko doon, binuksan ng misis ko ang pintuan pero ang tumamban sa akin, ang brown envelope na binigay ko para kay Athena. Ang laman noon ay mga litrato ng kanyang mister. Akala ko magbabago ka pero hindi. Nagkaanak na tayo, hindi pa din. Niloloko mo lang ako at higit sa lahat, niloloko mo lang ang sarili mo. Tama na. Sawang-sawa na ako, Alvin. Kahit anong pag-e-effort ko, kahit anong pagmamahal at pag-aaruga ko sa'yo, lahat ng ito baliwala dahil iba ang nasa puso mo. Kaya mabuti pang maghiwalay na tayo. Wika ng misis ko at pumasok na ng bahay. Maya-maya pa,
Lumabas ang biyanan kong lalaki. Umalis ka na, Alvin. Sa korte gawin mong maayos ang daloy nito kung gusto mong magpatuloy ang buhay mo sa labas ng bilangguan. Pagbabanta niya. Pag uwi ko sa bahay, dito ko lang naramdaman ang matinding kalungkutan. At patuloy ito ng patuloy. Wala pang isang linggo, nakatanggap na ako ng file for legal separation mula sa abogado ng misis ko at kasama din dito ang kustodiya niya sa aming mga anak. Kapag hindi ko ito gagawin, maaari akong sampahan ng kaso, lalo na may mga litrato din ako ng mga anak ni Athena na gagawin nilang ebidensya laban sa akin. Kaya naman, sinunod ko ang kondisyon ng misis ko. Habang pinoproseso iyon, hindi ko maiwasang mapahiya dahil sa ikinilos ko. Sa obsesyong ito na nakakulong ako sa nakaraan. Ang puso at isip ko ay nasa nakaraan. Nabulag ako sa kung ano man ang nasa harapan ko ngayon at binaliwala ko ang lahat ng ito. Meron akong mapagmahal na asawa, may mga magagandang anak, maganda naman ang buhay ko. Pero napagtanto ko lamang ang halaga nito nung sila ay wala na. Ito ako ibinuhos ang aking lakas sa babaeng hindi naman ako mahal at binaliwala ko ang babaeng tunay na nagmamahal sa akin. Kaya alam ko ang sakit na nararamdaman ng misis ko. Sa pagdaan ng mga araw, ang bahay walang nagkalat na laruan, walang maingay, walang mabangong amoy na luto ng pagkain. Tunay ngang napakadilim ng aking kapaligiran. At base sa huling pagkikita namin ng misis ko, talagang desidido na siya na makipaghiwalay sa akin. Marahil kung ako din ang nasa posisyon niya, iyon din ang gagawin ko. At kung ano man ang nangyayari sa akin ngayon, pinagbabayaran ko ito dahil ako din naman ang gumawa ng sarili kong multo. Lumipas ang mga taon, akala ko hahanapin ako ng mga anak ko. Pero nakakalungkot dahil hindi rin. Ganito pala ang pakiramdam noong mga panahong binabaliwala ko sila na wala akong pakialam sa kanila. Legal na din ang aming paghihiwalay, pero alam ko darating ang panahon na ipoproseso din ng dati kong asawa ang aming annulment. Gusto ko mang baguhin ang kanyang desisyon pero huling-huli na. Talagang tunay ngang nasa huli ang pagsisisi. Sa mga taong hindi pa lumalabas noon ang desisyon ng korte, sinubukan ko siyang suyuin, pero kahit anong gawin ko, hindi siya kumbinsido sa mga aksyon ko. Tunay ngang nawala na ang pagkakataon kong iayos ang pamilya ko. Wala akong magawa sa sitwasyon kundi manmanan sila sa malayo. Ang mga anak ko na palagi kong nakikitang masaya at ang misis ko na lumalabas kasama ang kanyang mga kaibigan at maligaya din. Ang sakit sa pakiramdam na mas masaya sila na wala sa piling ko. Marahil hindi ko lang matanggap ang sinapit ko. Batid kong ako ay isang talunan sa paningin niyo, na ang tanging kasalanan ko lang ay nagmahal ako ng iba. Pero kahit anong gawin ko, hindi ako mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Sa tingin niyo po ba, kung patuloy kong lihim na susubaybayan ang mga anak ko, matatanggap pa kaya nila ako? Pangalawang video. Kung sana ay nasunod ang mga plano ko, kung sana ay natuloy ito, masaya na sana ako kapiling ang taong pinakamamahal ko. Marahil, nasa maganda akong lugar ng honeymoon at sabik at maligayang bubuo ng pamilya. Subalit, hindi ito nangyari dahil dumating ang dati kong nobya at siya ang dahilan kung bakit lahat ng plano ko ay nasira sa pangalawang pagkakataon. Ang dati kong nobya ang dahilan kung bakit matagal ang panahon bago ako nagkaroon muli ng lakas ng loob na makipagrelasyon. Namawala ang tiwala ko sa mga babae. Nangyari ito mga 3 buwan bago ang nakatakda kong kasal sa fiancé ko. Laking gulat ko nung nagpakita siya sa akin at may dala pa siyang masamang balita. Ibinalita niya sa akin na meron daw kaming anak. Hindi ako makapaniwala dahil ang mahigit na 1 dekada kaming magkahiwalay. Ang masakla pa dito, bago pa niya ako kausapin, kinausap muna niya ang fiancé ko. Nung malaman ko ito, bala ko muna sanang itago ng pansamantala dahil
Nais kong ayusin ang gusot na ito bago ko sana sabihin ang pangyayaring ito sa fiancé ko. Ngunit, pinangunahan din niya ako at ang fiancé ko muna ang naisipan niyang kausapin bago ako. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya na kailangan ko siyang kitain sa isang cafe. Nung sinabi sa akin ng fiancé ko na, "Mahal, si Cheryl na dating ex mo. Sabi niya sa oras na mag-meet kayo, kailangan kong sumama." Nabanggit din niya na may anak kayo. Wika ng fiancé ko sa akin. Sa totoo lang, nung natanggap ko ang mensahe niya, hindi ko ito pinansin. Hindi ko ito pinagbigyan ng halaga dahil ang totoo, balak kong hindi ito siputin. Wala akong balak na makipagkita sa kanya dahil alam kong nagsisinungaling lamang ito. Pero nung sinabi iyon ng fiancé ko ang tungkol sa pagkikita namin sa cafe, bigla akong kinutuban na baka may katotohanan nga ito. Pero sana hindi naman. Nakilala ko si Cheryl nung huling taon ko sa kolehiyo. Nakakahiyamang aminin pero siya ang una kong nobya. Ang karakter ko noon kahit magpasa hanggang ngayon, ako ay mahiyain, torpe at sanay na palaging mag-isa. Mag-isa kumain, mag-isa mag-aral, mag-isa na manood ng sine. Sa lahat ng mga bagay ba na ginagawa ko madalas akong mag-isa. Meron akong kapatid, si ate, at ako ang bunso. Tahimik din ako at labis-labis na mahiyain, kaya ang mga kaibigan ko ay mabibilang mo lang sa kamay. Nakilala ko siya sa isang karinderya malapit sa universidad na pinapasukan namin. Madalas siya doon kumain at maging ako. At dahil malimit kaming magkita sa isang kainan, kaya naman namumukaan namin ang isa't isa. Hanggang sa naging magkaklase kami sa isang asignatura. Siya ay irregular student at nagkataon naman pareho kaming naka-enroll sa nasabing asignatura nung semester na iyon. Kaya naman nung bagong pasok ko sa klase, nakangiti na siya kaagad nang makita niya akong pumasok ng silid-aralan. Nung nakita ko siyang ngumiti, hindi ko mapigilang mailang kaya naman napayuko at napakamot ako ng ulo. Hindi sana ako tatabi sa kanya. Pero sumenya siya na umupo sa itinuturo niyang upuan. Naisip ko kapag hindi ako umupo doon, baka mainis lang siya sa akin. Mas lalo naman yung meron mairita sa akin, ayaw ko naman ng ganoon. Wala naman siyang ginagawa kundi sumenyas lang na upuan. Bigla akong kinurot ang sarili ko dahil ang dami-daming pumapasok sa isip ko, simpleng upuan lamang iyon. Kung ano-ano na ang naiisip ko. Kaya naman umupo ako sa upuang itinuturo niya. Pagkaupo ko, maya-maya pa, nagsalita siya ng, "Ako nga pala si Cheryl, ikaw?" "Milo," maikli kong sambit. "Nice to finally know your name, Milo." Nakangiti niyang wika. Ako naman biglang nadyahe. Dahil sa tagal ng panahon, siya lang ang tanging babaeng unang nakipag-usap sa akin. Meron akong kaibigan nung high school kapag may nirereto sila sa akin, madalas akong umaayaw, lalo na hindi ako interesado. Kaya naman hanggang sa kolehiyo, wala pa rin akong nobya. Ang akala ko, pagkatapos ng klaseng iyon, didiretso ako sa silid-aklatan para gumawa ng aking mga takdang aralin. Dahil tahimik at nakakapag-isip ako ng mabuti. Ngunit, nung palabas pa lamang ako ng silid, nang bigla niya akong hinarang. "Oy Milo, magla-lunch ka na ba?" Tanong nito. Umiling ako ng bahagya para tumanggi, pero nagsalita siya ng, "Halika!" Hindi pa ako nakakasagot, hinila na niya ang braso ko papunta sa karinderya. Sabay kaming nag-lunch nung araw na iyon. Habang kumakain ako, palaisipan sa sarili ko, ako ba dapat ang magbayad ng lunch niya? O dapat ba ilibre ko siya? Hindi naman ako ang nag-aya, siya naman. Pero nakakahiya naman inimbitahan niya ako. Kung sa bagay, isang beses lang naman, ililibre ko na lang. Kaya naman nung pagtapos nun, ako na ang nagbayad ng pagkain. "Ay, nilibre mo ako, salamat ah." Bigla niyang sagot habang nakangiti. Muli, ang akala kong isang beses lang mangyayari na kakain kami ng sabay, ay naulit muli ng maraming beses. Palagi siya ang nag-aaya at sa tuwing siya ang mag-aaya, hindi pa ako nakakasagot, hihilain na niya ang braso ko. Nagpatuloy ang ganitong gawain ng buong semester na iyon. Hanggang sa huling linggo bago matapos ang nasabing semester,
Inaya niya ako na kumain sa isang restaurant. Habang kumakain, sinabayan din namin ito ng alak. Nasabi ko sa sarili ko, mukha naman siyang mabait. Hindi man ako nag-iisang kumakain, pero hindi rin masama ang merong kumain na may kasama at kakwentuhan. Kaya naman, itinuring ko siyang bilang isang kaibigan. Lumasandaling kami ay kumakain ng hapunan sa restaurang iyon. Naparami din ang inom namin ng alak. At nung kami ay magkatitigan, bigla niyang inilapat ang kanyang labi sa akin. Hindi ko din napigilan ang aking sarili at mula sa hagkang iyon, nauwi sa pagsisiping ng gabing iyon. At dahil may nangyari sa amin, hindi na ako nanligaw. Hindi rin ako nagtapat ng pag-ibig. Kami ay naging opisyal na magkasintahan. Nung sumunod na semester, hindi kami magkaklase, pero madalas kaming magkita. At dahil kami ay magkarelasyon, sa tuwing kami ay magde-date, lagi ko siyang libre. Mula sa sinihan, pagkain sa labas, pamasahe, at syempre, hindi mawawala ang mga regalo. Pagdating sa regalo, siya ang masusunod. Magsasabi siya ng kanyang gusto. Halimbawa, gaya ng damit, bag, o sapatos, siya ang pipili sa mall. At kapag abot ng aking allowance, bibilin ko iyon para sa kanya. Nauna akong nakatapos sa kanya nung naging magkaklase kami sa isang semester. Siya ay kakasimula pa lang ng 3rd year sa kolehiyo. Bagamat magkaedad kami, hindi siya kaagad nakapag-aral. Nagtrabaho daw muna siya at nag-ipon bago nagsimulang mag-aral. Napansin kong may pagka-demanding siya sa maraming bagay. Maraming gusto, maraming nais gawin. At dahil ayaw kong makadama siya ng pagkadismaya, lahat ng kaya kong pwedeng ibigay. Ginawa ko sa abot ng aking makakaya. Ayaw ko siyang madismaya dahil kapag hindi ko na ibibigay ang kanyang gusto, madalas siyang magtampo at kapag kailangan ko siyang suyuin, mas lalo siyang nagiging demanding. Kung gusto mo talagang magbati tayo, gusto ko ng ganito, palagi niyang sasabihin. Kaya naman ang resulta, madalas siyang magpabili ng ganito at ganyan. Nung nakatapos ako ng kolehiyo at nagkaroon ng trabaho, ang standard niya ay naging mas mataas. Kung noon, kahit saang kainan, kahit saang karinderya, pwede kaming kumain, pero dahil kumikita na ako, mas gusto niya sa mga restaurant sa mall o mga sikat na restaurant na tila ba yung para sa mga mayayaman. Yung ang tipong isang putahe ay nasa 500 ang aabutin. Batid niyang hindi ako ganoon kayaman. Hindi naman po talaga ako ganoon kayaman kahit sabihin nating napag-aral ako ng mga magulang ko. Hindi ko masasabing marangya ang buhay ko. Sa pangmatrikula, may pagkakataon pa nga na inuutang pa ni nanay ito para lang makapagbayad ako. Marahil sa walang kaalaman, marahil sa katangahan, o marahil iniiwasan ko lamang na mag-away kami, kaya lahat ng gusto niya ay ibinibigay ko. Hindi ko napagtatanto ito noon. Ako ay naging isang hangal na pinagtagpo kami ng tadhana. Isang babaeng madaldal na kukuha ang gusto at ako naman ay mahiyain at tahimik. Kumbaga siya ay mainit, ako naman ay malamig. Opposite attract, ika nga. Tumagal ang relasyon namin ng halos 3 taon. Siya din ang nagpahapiyaw sa akin ng kasal. Ako naman ng mga sandaling iyon, ginawa ko ang kanyang nais. Naisip ko nung mga sandaling iyon, mahal ko naman siya. Mahal naman din niya ako. Bakit hindi, di ba? Kung doon din naman kami dadalhin. Kaya naman nung narinig kong nagpahapyaw siya, batid kong kailangan kong mag-ipon at maghanda para dito. At nung araw ng kanyang kaarawan, nag-propose ako sa kanya. Siya naman ay tuwang-tuwa. Aaminin ko, ang puso ko ay natuwa nung marinig ko ang matamis niyang oo. Alam kong mahilig siya sa mga magagandang bagay, kaya naman nais ko din ibigay sa kanya ang magandang kasal. Lahat ng gasto sa kasal, mula sa pagkain, cake, venue, trahe de boda, bulaklak at kung ano-ano pang kailangan para sa kasal, ay ako lahat ang sumalo. Noong mga sandaling iyon, ako ay bulag na ang tanging nakikita ko lamang ay siya, na nais kong ibigay lahat sa kanya. Sabik na sabik ako, nangarap ng aming buhay, nangarap ako ng aming magiging pamilya,
Nangarap ako na kung ilan ang aming magiging anak. Nangarap ako ng aming bahay. Ngunit lahat ng ito ay mga pangarap lamang. Linggo na lang ang natitira bago ang nakatakda naming kasal. Si Cheryl, lahat ang nag-asikaso nito samantalang ako ay kumakayod para meron kaming panggastos at pangsimula. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat ng perang pambayad, ngunit natuklasan ko na lang isang araw mula sa isang text na siya ay nakipaghiwalay sa akin. Yung numerong ginamit niya, hindi na din gumagana. Yung pamilya niya, ang sabi nila, hindi daw nila alam kung nasaan ito. At 3 araw na daw itong hindi mahagilap. Tuliro, duguan ang puso. Nais kong matunton kung nasaan ito. Karapatan ko ang malaman ang totoo. Sa aking pag-uusisa, natuklasan ko na siya ay ikinasal sa iba. Ilang araw lamang mula noong nakatanggap ako ng text sa kanya na nakikipaghiwalay siya. Yun pala, meron siyang iba. Napag-alaman ko din na ang lalaking pinakasalan niya ay mas may kaya, may mamahaling sasakyan, merong magandang bahay, at isa daw itong negosyante. At yung perang binigay ko sa kanya para sa kasal namin, iyon ang ginamit niya upang siya ay magmukhang mayaman. Ipinangbihis, pinambili ng mamahaling gamit na kanyang pagbabalat kayo para hindi siya mahalatang nagpapanggap. Galit na galit ako sa kanya. Hindi ko matanggap na niloko niya ako. Pero mas galit ako sa sarili ko. Dahil hinayaan ko ang isang babaeng tulad niya na manipulahin ako sa simula pa lang. Isa akong mangmang dahil hinayaan kong mangyari ito. Isa akong mangmang dahil hindi man lang ako nagsigurado o nagtanong. Sinusumpa ko na nakilala ko siya. Ayaw ko nang makisalamuha pa sa kanya, kaya naman yung salaping nakuha niya, pinabayaan ko na lang. Ipinagpasa Diyos ko na lang iyon. Meron naman akong trabaho, maaari ko itong mapalitan. Mas pinili kong kalimutan ang masakit na karanasang ito. Nang dahil din sa karanasang ito, mas lalo kong inilayo ang sarili ko sa mundo. Nagdesisyon akong magtungo sa abroad upang doon makalimutan ang lahat ng masasakit na naranasan ko. Itinoon ko ang atensyon ko sa trabaho, nag-ipon at nag-focus sa kinabukasan ko at ibalik ang sukling tulong ng mga magulang ko sa kanila. Lumipas ang mahigit 1 dekada, nakapundar ako ng isang kondo, bahay at lupa. Ginawa kong paupahan ang nasabing kondo para meron akong extra income at ang bahay naman ay pinatira ko ang mga magulang ko doon habang nag-iipon naman ako ng pampagawa ng bahay ng aming mga magulang. Nakatuwang ko ang kapatid ko. Napag-usapan naming paghahatian namin ang gastusing ito para sa aming mga magulang. At habang pansamantala na hindi pa ito natutupad, doon muna sila sa bahay sa nabili ko noong ako ay nasa Dubai. Sa tagal ng panahon, matapos ko makamtan na matupad ang mga naipundar ko, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Dahil naisip ko, aanhin ko ang mga ito kung wala din akong sariling pamilya. Ang kapatid ko naman, meron na ding sariling buhay at balang araw, siya din ay mag-aasawa at magsasarili. Hindi din habang buhay nasa tabi ko ang mga magulang ko. Nais ko din matulad sa kanila na hanggang sa pagtanda nila ay sila pa din ang magkasama. Mga magulang kong nasa halos 4 na dekada nang nagsasama, na tunay ngang natagpuan nila ang kanilang true love. Hanggang sa binigyan ko muli ng pagkakataong umibig ang puso ko. Isa sa katrabaho ko ang may nireto sa akin. Pumayag ako dahil mahigit na akong 30. Ako na lang sa magkakaibigan ang walang asawa. Wala ding pamilya. Kaya naman pumayag ako. Nung unang date pa lang namin, agad niyang sinabi, pwede tayong maghati sa bill, sambit niya. Nung sinabi niya iyon, ibang-iba siya kay Cheryl at ito ang nagustuhan ko sa kanya. Sa mga panahong lumipas, lahat ng bayarin sa date, palagi kaming nagsasalitan. Sa regalo naman, hindi siya maarte. Yung mga bagay na gusto niya para sa sarili niya, sinabi niya sa akin na siya daw ang bibili. At masinop din ito sa pera. Kaya naman, matapos lamang ang 1 taon naming magkarelasyon, nais ko na siyang pakasalan. At nagpasalamat ako dahil ganoon din ang kanyang nararamdaman. Dito,
Dalawa kaming nagplano ng kasal. Lahat ng desisyon mula sa cake, venue, invitation, team, pagkain at iba pa. Kaming dalawa ang nagdidesisyon. Kaya naman malaki ang kumpiyansa ko na siya ang perpektong babaeng hinahanap ko. Subalit, hindi ito nangyari nung biglang sumulpot sa buhay namin si Cheryl. Nung araw na nagkita kami sa cafe, mayroong si Cheryl na kasamang bata na nasa 12 o 13 taon ang gulang. Umupo din ang nasabing batang iyon sa parehong upuan kung saan kami nakaupo ng fiancé ko. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Eto ang anak mo. Dapat lang nagampanan mo ang obligasyon mo. Pautos niyang sambit. Hindi pa din nagbabago. Walang bakas na pagsisisi nung tinakbo niya ang pera ko noon. Tapos ngayon, siya pa ang nag-uutos ng ganito. Sa isip-isip ko, hindi ko maiwasang ikuyom ang mga kamao ko sa ilalim ng mesa. Nung tiningnan ko yung bata, hindi ito bumati sa nakakatanda. Bagkus, umira pa ito na mahahalata mong wala din itong modo. Hindi na ako magtataka kung kaparehas niya ang kanyang ina na walang galang dahil doon siya lumaki. Nagpapatawa ka? Nung mga panahong yun, ikaw lang naman ang kasabayan ni Joel na karelasyon ko. Malamang ikaw ang tatay niyan. Nakangisi nitong sambit. Anong sinabi mo? Pagtataas ko ng boses. At biglang hinawakan ng fiancé ko ang kamay ko para huminahon ako. Lahat ng galit na ibinaon ko sa kanya muling nanumbalik nung mga sandaling iyon. Hindi ko alam na meron pala akong kasabay. Si Joel ang lalaking pinakasalan niya. Ang sabi niya nung nagpakasal sila, buntis na daw siya noon. At ang akala niya, si Joel ang ama. Dahil hindi naman daw kami madalas magsiping. At nung sinabi niyang bakit siya nagpakita ngayon, ay dahil nahaharap siya sa kasong adultery na isinampa sa kanya ng kanyang mister. Nahulihan kasi siyang may kalaguyo at dahil nawala ang tiwala sa kanya, pati yung bata, ipina-DNA test. Kaya ngayon nila natuklasan na hindi pala daw anak ni Joel ang batang iyon. Biruin mo nga naman, nakakarma na siya ngayon. Sa isip-isip ko, ako din, gusto ko ng DNA test, sagot ko. Sige, gusto mo ngayon na eh. At kapag ikaw ang ama ng bata, saluhin mo lahat ng obligasyon sa kanya. At kung ikaw nga ang ama, imbes na yung fiancé mo ang pakasalan mo, bakit hindi na lang ako ang pakasalan mo para matupad mo ang pangarap mong magkaroon ng sariling pamilya? Nakangisi niyang pangaasar na sambit. Aakma na sana akong sampalin siya. Ang kapal ng mukha niya. Pero nagsalita siya ng, sige, ipakita mo yung masama mong ugali sa publiko. Madali kong sabihin na, inabandona mo kami dahil isa kang mapang-abuso. Ang galing niya. Ang galing-galing niyang magmanipula. Isa nga talaga akong tunay na hangal dahil umibig ako sa isang tulad niya. Gusto ko nang tapusin ang usapang iyon, kaya naman nagtungo kami kaagad kung saan pwede kaming magpa-DNA test. At makalipas lamang ang 1 linggo, dito na tuluyang gumuho ang mundo ko. Totoo, at ako nga ang ama ng bata. Kasabayan nito, kinausap ako ng fiancé ko. Milo, magmula nung eksena sa cafe, ilang gabi ko na itong pinag-isipan, pero patawarin mo ako dahil kahit na mahal kita, kahit na gusto kong magpakasal sa'yo, pero hindi ko matanggap o maatim na meron kang anak sa iba. Wala akong tiwala sa sarili ko dahil baka masaktan ko o mapagbuhatan ng kamay o kung ano paman ang gawin ko sa bata dahil alam ko sa sarili ko, hindi ko siya matatanggap bilang anak ko. Sorry, pero hindi ko kayang ituloy pa ang kasal natin. Lumuluhan niyang sambit. Nagmakaawa ako. Ilang beses akong lumuhod, pero buo na ang isip niya. At ayaw niyang makinig sa akin. Labis-labis na dumudugo ang puso ko. Dahil sa pangalawang pagkakataon, iniwan ako muli ng babaeng mahal ko. Sa sobrang sakit, nakaramdam lamang ako ng pagkamanhid sa tuwing umiinom ako ng alak. At dahil pinatalsik na ng bahay ng mister niya si Cheryl, ako na ang kinakalkal niya at ginagamit niya ang bata para makakuha na gatasan ako. Hindi ko naman matiis dahil anak ko iyon, kaya naman gumawa ako ng kasulatan na magbibigay ako ng sustento hanggang sa makatapos ito ng kolehiyo. At pagkatapos nun, tapos na ako sa obligasyon ko.
Wala pang 1 taon magmula nang nangyari ang lahat ng ito. Sa ngayon, pinipilit kong maging matatag. Pinipilit kong bumangon muli mula sa sugatang puso. Hindi ko alam kung kailan ito maghihilom at kung kailan ko muling bubuksan ang puso ko, pero hindi ko naman isinasara ang ideyang makahanap ng babae para sa akin. At batid kong panahon lamang ang makakapagsabi nito. Iisa lamang ang natitiyak ko. Mas lalo lamang akong magiging mapanuri at kikilalanin ng husto ang susunod na babaeng mapupusuan ko. At umaasang siya na ang makapiling ko habang buhay. At kung hindi naman, tatanggapin ko din ito ng maluwag kung ito ang inilaan sa aking kapalaran ng Panginoon. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!